lecture discussion via online today and on Thursday. And by next meeting, we will be having quizzes for two topics. This is one topic. The next topic will be discussed on Thursday about the overview of the causes of low vision. No? So para next week, puro quiz-quiz tayo. And for your laboratory, please bring occluder. Occluder na may handle hindi occluder sa trial case. Okay, thank you. So last meeting, we started discussing the World Health Organization initiatives regarding on how to combat the visual impairment, which is considered as a public health problem. So sabi nga natin doon sa Specs 2030, we have 5 pillars. Improve access to refractive services. No? All people in the Philippines, all Filipino should have access to refractive surfaces. Dapat readily available yan. No? So para mangyari yan, syempre, we have to have collaboration with other stakeholders such as yung mga the one responsible for health center, 'di ba? Makikipag collaborate ka sa local government within your community regarding the presence of the eye care services. Then build capacity of personnel to provide refractive services. Sabi nga natin, pwedeng may andun yung physical clinic. Meron namang mga gamit for eye examination. Kaso wala namang optometrist. We all know that we have scarcity of optometrists para sa buong Pilipinas. Kasi sabi ko nga, ilan lang ba yung optometrist? No? Licensed optometrist, about 18,000 lang from the last. So, dito, we make sure na sa program na ito, in the very near future, meron tayong mga eye care professionals ready to provide these services. Then, improve population education. Connection ko. Tama ba? Nakikita pa ako? Okay. Kung meron tayong mga habits among our members of the family na alam naman natin mali ang habit ng kanilang pagkaroon ng ocular and vision health, no? I-correct natin. Let us educate our immediate members of the family. Doon tayo dapat nag-start, no? Then, reduce the cost of refractive services. Sabi nga natin, we don't want it to be free. Diba? Inaral mo yan eh. But at least reduce the cost of it. Making it affordable for those who are sa mga indigent patients, no? No, sa yung less capable of having those needed devices for him to see. Then, strengthen surveillance and research. Sabi ko nga, bilang optometry students, you have your 3 semesters of research. And make sure if you are thinking for a research, please consider having a research wherein you can promote good eye and vision care to the Filipino people. Next po. Yan. Okay. Next. So we have the 2030 Insight Strategy. Dati 'di ba, sabi ko sa inyo, before the year 2020, nag-launch sila ng program na 2020 Vision na program. Kasi nga, na ang ini-aim nila noon by 2020, we have an improved eye health system. So dito naman, ang target na ng mga organizations, ng World Health Organization, and other is, the target year is 2030, the Insight Strategy, wherein dito, ang purpose is, 2025 na tayo ngayon improve the eye and ocular and vision care services po. Next po. So dito, pabalik po. Isa pa. Yan. 2030 Insight Strategy.
kung mapapansin nyo, it has the common focus naman based from the previous. Inuulit ng inuulit kasi nga, hindi pa naman totally na nalilift yung pag-i-include ng vision impairment as a public health problem. No, nababawasan pero hindi pa totally talaga na-achieve natin kung ano man yung target na natin. Kaya nga dito, even if this is a new program, ang focus pa rin nito is about innovation, accessibility, and sustainability. Innovation in terms of the diagnostic tests that we are doing, or innovations on how are we going to relay these eye care services. No, accessibility, once again, we are eyeing for the accessibility of these services to all people in the Philippines, no? And sustainability of our projects. Next po. So ang key principles nito, innovation and technology, new tools for diagnosis and treatment. So, ang swerte nyo kasi habang papalapit kayo sa pagiging clinician, dumadami ng dumadami ang ating tawag dito mga instruments and areas wherein you can perform your clinic. Dati talaga we only have VECC, the Vision and Eye Care Center sa ibaba. Pero dahil sa dumami ang ating estudyante, yung dating classroom na GDLSC 206, ginagawin na rin nating clinic area. Then we have the ESILOR. And meron din tayong Carl Zeiss Center na ang gumagamit naman ngayon ay ang mga interns. And ang paparating pa na gagawin sa atin, this will be sponsored by Sunny's, is another center, as another clinic. Kasi nga, ang dami nyo na. And alam naman natin na very generous ang ating mga industry partner. Talagang very generous sila kasi in the near future, di ba, kayo rin naman ang optometrist nila. Kaya tinutulungan din kayo sa inyong pag-aaral. Yon. So we have so many innovation and technology with respect to these diagnostic instruments. Again, AI generated ito, no? Meron na tayong mga AI instruments. Again, this will not replace the human professionals. Ang final assessment natin, ang final diagnosis, sa mismong physical doctor pa rin manggagaling. All of these AI-generated tools or instruments, they will help you, they will guide you to lead to the right decision or right diagnosis. Then second, we have global collaboration, partnerships to share resources. Siyempre, if we deliver our ocular and vision care services, huwag mo suluhin. Hindi lang ikaw ang may alam yan. Mas maganda na ang pag-take care natin sa visual health ng ating pasyente is we have collaboration with other healthcare professionals, no? Hindi natin kaaway ang ophthalmologists, hindi natin kaaway ang other health professionals, no? We are seeking for their help so that we can come up with the right assessment and management to our patient. So, yan ay sa maliit na aspeto. Tayo-tayong mga Filipino health. Sorry, nawawala ang connection. Nalo-lost connection ako. Okay, so dito, mas maganda kasi may mga partners na country tayo para yung mga kailangan pa nating mga services as well as gadgets, makakakuha tayo. 'Di ba? May mga organizations nga for low vision na ang focus nila ay low vision, mga international organizations. They are providing all those low vision devices for free. At sa natin gagamitin to? Para dun sa mga pasyente natin na cannot afford to buy one. Okay? Then, access and affordability. Sabi natin, I care for all. So dito, dapat part of educating the public na ang pagkakaroon ng eye examination, eye check-up, hindi lang dahil si kasama sa bahay ay magpo 40 years old, no? Kung meron tayong kasamang baby,
1, 2, 3 years old, let us encourage our mommy and daddy or the parents to let those kids undergo eye and vision care services. 'Di ba? Ang mga bata hindi ang magrereklamo ng malabo, no? Or something is wrong with their vision. Not unless nagpa-check up 'yan. Baka ang akala nilang tamang vision ay yung malabo kasi yun yung nakikita nila, 'di ba? So, made known dapat ang ating eye care services and sustainability or the long-term solutions to improve eye health system. Sustainability, for example, etong ating myopia control. 'Di ba? Naging aware na rin kayo dito, nabigyan na ng introduction sa inyo, lagi nyo maririnig yung myopia control. Bakit nag-launch ng myopia control? Bakit isa sa mga naging program din dati na umpisahan na is about myopia control? Kasi, 'di ba, sinasabi diyan, based on research, there will be an increase in the number of myopic people by year 2050. 2050 pa yan ha. Ngayon pa lang, talagang binibigyan na ng action because this is a global issue. Napakaraming nagiging myopic. At itong program na to, ni-launch bago pa ang pandemya. No? Hindi pa tayo naka-online. Ganun na yung prediction nila, wala pang pandemya. So kung ano man yung predicted na number by 2050, that will be, there will be also an increase of what is being predicted for 2050. Kasi nga, nag-underwent tayo ng pandemic period wherein everything is online, everything is engaged to too much near work, kaya masasabi mo na mas marami pa yung taong magiging myopia. So, binibigyan natin ng solutions as early as now so that pagdating ng panahon na yon, hindi talaga tataas yung bilang ng myopia. So, sa myopia control, kung bigyan ko rin kayo ng idea kung hindi pa na-encounter, di ba? The use of progressive addition lenses, kahit bata ka pa, pero increase ng myopia mo. The use of orthokeratology or the scleral contact lenses and other special type of contact lenses. Meron pa tayong tinatawag dyan na yung mga specific ophthalmic lenses, sabi for myopia control, na pwede mong i-recommend for a specific age group para yung myopia nila ay mapigilan. Hindi sinasabing magiging zero ha. Let us say that patient is suffering from -4 diopter sphere. After 6 months, naging 450 or 500. After a year, naging 600. Diba? Progressive yung type ng myopia. This different myopia control strategy will not make the myopia amount zero. Hindi naman. Kumbaga, mag-stay lang. No? Let us say 500. Gumamit siya ng isang strategy. Let us say gumamit siya ng ophthalmic lenses. After 6 months, the grade will still be 500. After 1 year, 500. For 2 years, 500. Kumbaga, nag-stop. And hopefully, for the rest of his life, 500 lang yung grado. Nag-stop. Okay? Or good thing kung bumaba yan ng 450. Pero yung 500, papababain mo ng 100, hindi naman sinabing magic myopia control ito. Controlling the myopia lang. So that is one example. Next po. So ano yung role natin bilang optometrist in this program? So sabi dyan, tayo yung first line of defense in the detection and management of eye condition. No? Hindi naman sinasabi kapag ka nakita mo, for example, the patient is having a lens opacity. Alam natin, very common sa atin ng katarata. Hindi mo siya bibigyan ng final diagnosis ng katarata. You have to explain, patient kasi 'di ba, alam mo yung yung word na lens. Yung loob ng mata natin, may sariling lens 'yan. Ngayon, pag bata ba tayo, transparent 'yan. Kailangan transparent para pumasok yung light. Para yung light ay umabot sa likod ng mata mo para makakita ka. Kaso, yung lens mo ngayon, medyo nagiging opaque na siya, hindi na siya transparent. Kaya, kailangan, yung
pagpasok ng light, ikaw ay may lens opacity. Hindi naman lahat ng tao may katarata, lalo na beginning cataract, kailangan ng i-opera. Hindi. No? Meron kasi yung period para masabi mong kailangan ng i-opera. So if the lenses, no, with your different types of refraction, improve the patient's vision. Kung sinasabi niya, ay okay naman po, nakita mo meron siyang lens opacity pero inabot naman din siya ng 2025, 2020 kasi nasa periphery pa lang yung lens opacity, then you will not send the patient to an ophthalmologist. Na-manage mo pa yan eh. But you have to recommend to your patient na dapat ay patient ha, kasi nga na may nakita na tayong something dito sa lens mo. Dapat religiously you have to do an annual eye examination. So next year, sa'yo pa rin pupunta yan. Ikaw yung makakadetect kung kailangan na bang operahan si pasyente. Diba? Kung talagang hinog na, white na, then you do all the refraction, the vision doesn't improve. So that's the time that you have to refer it to an ophthalmologist. So ang sasabihin mo sa kanya, so aside from me, kailangan natin ng iba pang healthcare professionals to take care of your ocular and visual problem. So I am referring you to an ophthalmologist, no? Ang ophthalmologist and other healthcare professionals, friend-friend tayo sa ganyan. It's just a matter of how you communicate with them. Kasi after ng operation, sa'yo rin naman ibabalik yan eh. Sasabihin pa rin ng ophthalmologist, o sige, after kita ng surgery ha, follow up ka muna sa akin, then afterwards, punta ka na sa optometrist mo. Check mo kung need pa ng eyeglasses. So it's something like that. So ang early detection sa atin, no, management of the eye condition sa atin yan. Leading community health initiatives. So syempre, 'di ba, within your community meron tayong mga health center. No, kayo bilang optometry students, I think in one of your subject, if I am not mistaken, if it is hindi ko alam kung under occupational optometry subject or the public health subject, wherein in one of your activity, you will be asked to create flyers, no? Pwede mong ipamigay sa pasyente to inform them of the proper eye and vision care. So kung dumating yung point na papagawain kayong ganyan, you have to extend it. No? Ibigay nyo sa mga health center sa inyo. No? I-educate nyo yung mga healthcare workers. Okay? Actually, kung may clinic kayo, ang mga parents nyo, that is one way of marketing your clinic. Pinuntahan mo si eye health center, nagbigay ka ng information about eye care, yung mga patient na yan, saan ba pupunta? Eh di sa optical nyo rin naman. Diba? Collaborating with interdisciplinary team. Sabi natin, when we are handling a patient, we are not handling it alone. We have to have collaboration with other healthcare practitioner. Let us say, nakita mo sa yung examination, ako, mukhang, kasi di ba sa case history taking, sinabi niya suffering from wala siyang diabetes pero mahilig siya sa sweets, no? At ang complaint niya dito, bakit may araw na malinaw yung tingin niya, may araw na malabo. And then you found out na when you do ophthalmoscopy, yung mga blood vessels niya, meron ng mga bursting of the blood vessels, meron ng neovascularization. So indication na posible si pasyente may diabetic retinopathy. And then, you have to recommend to your patient, alam mo, something is, I found something inside your eyes. And this is connected with your system of the body. So, better if you will see your medical doctor. Because problems with system of your body affects your vision. So, magbigay ka ng example. Like, for example po, kung may hypertension po tayo, no, kung may diabetes po tayo, naaapektuhan po ang ating vision. Okay? So, to that effect. And, number 4, advocating for accessible eye care.
isa ka dapat advocates, no? Kung saan available ang mga eye care services. Kasi ang thinking ng tao lagi, hindi natin maaalis na eye doctor, ophthalmologist ang kailangan ko. Magpakilala tayo. Pero good thing kasi nakikilala naman ng optometrist at present as eye care doctors, no? Na kaya nang gawa ng paraan ng optometrist yan kung ano man yung mga eye conditions na yan. Lahat kaya natin yan except operation. Hindi tayo nagbibigay ng surgical procedure, di ba? Okay, but we can assess if the patient is suffering from an ocular disease. Okay, next po. Thank you. Okay, so under this 2030, binanggit yung technology, di ba? Technological advancement in eye care. Sabi dito, AI-powered diagnostics. No, aabutan nyo pa, inabutan nyo na ngayon yan, dadami pa yung mga AI diagnostic instruments natin. Again, tama ka naman, nagpapadali ng pag-examination nyo yan. But, syempre, you have to know the basic examination. You have to know the basic instrument. Dapat, expert tayo sa lahat ng klase ng instrument. Whether archives pa yan, mga lumang instrument, at mga bagong instrument. Still, they will give you the needed result. No? Yung isa nga lang, mas mabilis, di ba? AI powered. Okay? Next, number 2, we have the telemedicine and teleoptometry for remote consultations. Alam nyo, during the pandemic periods, di ba, the School of Optometry is continuous in providing eye and vision care services, in conducting outreach services. Yun nga lang, yung mode is not physical, hindi face-to-face kasi bawal nga. We deliver teleoptometry or teleconsultation wherein yung mga immediate concerns ng patient kasi bawal silang lumabas, di ba? Limited yung lumalabas. Yung may mga health problem, hindi lumalabas. Paano kung may problem sa mata? Like for example, natulog, paggising, ampula ng mata. Paggising, nagmumuta. Saan sila pupunta? So we provide consultation, sabihin mo yung first aid na pwede niyang gawin. Pag mapula ang mata, anong gagawin niya? Di ba? Mag-eyewash siya, di ba? I-irrigate yung mata ng continuous water. No? Tignan kung may changes. Okay? Huwag nating paggagamitan ng panyo. Sabihin mo, tissue. Pagkapahid, tapon. Hindi yung ipinahid sa kanang mata, ipapahid din sa kaliwa. So, something like that. Then, the mobile health solutions to track eye health. No? So, dito, syempre, in the present generation, you are exposed to the different gadgets, di ba? Sa mga makikita nyo, sa mga apps, we have the available and different eye examination. Like, yung mga color vision test, available yan online. Mga stereopsis test, available online. Even the visual acuity taking, available online yan. Meron tayong recent graduate, ang in-invent niya, ang research ng group is visual acuity taking online. Pwede yon, why not? Hindi yon masama. But it serves only as a basis. Hindi siya pwedeng basis to come up with your final assessment to the patient. So, nag-color vision testing ka online. Lumabas doon, meron siyang green deficiency. You recommend the patient, kasi sasabihin mo sa kanya, based on this, initial lang naman to, initial assessment, you have a color vision problem. But to verify it, you have to see an eye care practitioner. No? It's the eye care practitioner who will give the final judgment. Kasi nga, included in our eye examination is the color vision test. Yun ang mga standard test, the use of Ishihara, the use of D50, the HRR. So, good basis siya para masabi mo meron siyang color vision problem. Then, in the integrated digital health records. For
Wait lang, lost connection ako. Okay. Nagpo-pop out kasi sa akin, lost connection eh. Kaya, yon, sabihan niyo ako kung nawawala-wala. Okay, thank you. So, di ba, yan, start yan ng pagkakaroon nyo ng digital recording of your patients, di ba, yung mga ginagawa nyo. And yung mga clinic na computerize yung kanilang mga health records ng patients, okay yon. Pero dito, ang sinasabi dito, on a bigger pie, no? Yung tayo as the Philippines, yung health system natin, sa iba't ibang area ng Philippines, digitalize yung health record ng isang tao. Kasi for example, sabi ko nga, hindi naman yung pasyente mo forever kapitbahay mo. Malapit sa'yo, di ba? There will come a time na si patient mag-iibang lugar, no? Mag-iiba ng trabaho. Kailangan niya, gusto niya yung check-up mo, gusto niya yung record mo, yung kailangan may record ka. So, paano niya makukuha kung hindi siya naka-digitalize? So, yun ang sinasabi dito na yung health system natin, digitalize dapat ang records. No? Na pag pumunta ka sa ospital, di ba, sinabi mo lang yung pangalan mo, hanapin nila sa record nila. Yan yon. Pero, dun nga lang sa ospital na yon, dapat sa kahit saan ka magpunta sa health system mo, may record ka na pag tinype yung pangalan mo, kahit galing ka pa sa ibang optical, makikita. No? That is for the government to do, syempre. Next po. Integrated People-Centered Eye Care, IPEC, binanggit na natin. This is another program ha. So this is another program, pero as we go on with the discussion, makikita mo, iisa pa rin naman yung focus. Sige po, next. So, key principle, sorry. Yung una, nalipat na eh. Ito, okay. So, sabi dito, providing comprehensive. No, sabi nga natin, good thing ang mga optical na ngayon, hindi na talaga, unti-unti na. If not all, at least, napapractice na. Kasi before, in the old times, pagka-graduate, tapos papasok sa isang optical, during our time at least still 4 years ka nag-aral, pagdating doon isang eye examination lang, which is the subjective refraction. Good thing ngayon, no, in the events of time naman, ang mga ating mga optical owners, since graduate din naman sila ng Central Escolar University, they are starting to adapt the comprehensive eye examination. Hindi lang subjective refraction, and the patient appreciates it na matagal kang tinignan kasi nabavalue nila yung yung ibinayad nila. Kaya okay lang naman na 1.5 ang singil ni doc sa kanyang professional fee, talaga naman yung 1 hour ko, lahat naman natignan niya yung details of my vision, na-explain pa ni doc mabuti bakit pag pinapabasa ako sa chart 2020 naman, pero ang daming nararamdaman ng mata ko, may pumipintig-pintig sa mata ko, masakit ang mata ko and everything. No? So, nasusolusyonan natin, hindi lang yung grado ng pasyente, everything about is ocular and vision concern. Kaya sabi, it should be a comprehensive and it should be accessible, centered around the needs and preferences of the individual. Always remember, every patient should be handled, should be assessed in a customized manner. No? Iba-iba ang problem ng ating pasyente. Kaya nga, kapag naka-encounter kayo in your future practice o baka na-encounter ng mga parents nyo sa kanilang clinic, no? May mga pasyente tayong nagtitipid, sabihin nila na, ay doc, yung husband ko na lang muna pa-eye check up ko, tapos maghihiraman na lang kami ng salamin. Kasi dati naman, yung ginawa sa kanya dati, yung kanyang eyeglasses, nagagamit ko rin naman eh. No? Oo, nagagamit mo rin naman. Pero eto ba yung eksakto? Pwedeng parehas sa inyo malinaw. Pero yung quality ng clarity of vision, no? The good vision that you are experiencing, the same ba kayo? Hindi mangyayari yun. No? Kasi you are two different person, individual. May pagkakaiba. No? Integrating primary, pabalik po.
integrating primary, secondary, and tertiary care into a single health system. Dito sinasabi kasi, pagka sinasabi nating health system, nakafocus tayo yung sa talagang cancer, heart diseases, di ba? Kidney, yung mga ganyan. Dito ang sinasabi, ini-include natin sa health system yung eye health, no? Itong aspeto na ito. Kasi nga, public health na siya, public health problem. Kaya kailangan i-consider sa health system. Primary, so ibig sabihin, yung sa mga health center mo, secondary, sa mga clinic, tertiary, sa mga hospital. Next po. Okay, so sinabi dito key principles. Kumbaga, person-centered care, tailored care, meaning individualized, no? Iba-iba ang kondisyon ng pasyente, iba-iba ang kanyang nararamdaman kahit pare-parehas silang may myopia. Integration, bringing together primary, secondary, and tertiary care, dapat readily available, visible ang eye care system sa iba't ibang level ng health care. Accessibility, ensuring care is available to all. No, pag to all, bata, matanda, pediatric, geriatric, dapat may access, available yan. Hindi pwedeng sabihin ng optometrist, ay punta po kayo kay pediatric optometry. Kasi po, hindi po ako nag-handle ng ganyan. Sa 6 na taon na nag-aral kayo ng optometry, lahat ng specialty subject meron kayo. And it's up to you for a lifelong learning. After mo makagraduate, attend ka ng mga workshops, seminars for the different specialty level. Okay? Then, community engagement, sabi ko nga sa inyo, let us promote eye health, not only during this Sight Saving Month or during the World Sight Day. Okay, nandyan na ako ulit. Okay. Next po. Wait lang may sasagutin lang akong mga messages. Sandali lang. Optometrist dito sa program na to, providing primary eye care, bilang eye care practitioner, dapat ikaw talaga nangunguna dyan. So sinabi na kanina ito, early detection and referral for specialized care. When you refer the patient, let us say, di ba nga, in our preliminary examination, tawag dito, you found out when you perform the pupil test, the PERLA, abnormal ang reaction ng pupil ng ating pasyente, which is an indicative of a neurological problem. So after your examination, you have to kailangan targeted na natin sinong doktor yung pupuntahan ng pasyente natin, no? Educating patients and communities about eye health. Again, when you educate your patients, education about eye care starts within your family. No, sabihan nyo, ikaw mismo, baka alam mo naman na ang paggamit ng iPad or digital devices na halos humahalik na sa face mo. Ikaw mismo, yun ang pinapractice mo. Paano ka naman susundin, no? So, sa sarili mo, then sa immediate family mo and your immediate community. Again, sinasabi dito, collaborating with multidisciplinary teams for holistic care. No? Collaboration tayo with other healthcare practitioner. Huwag mong solohin. No? Siyempre, knowledgeable ka, pero you need help from others so that you will deliver the best assessment and management to our patient. Next po, please. Thank you. Then, benefits of this program. Pabalik. Siyempre, with this one, yung program na yan, holistic care for our patient. Imaginein mo, sa isang eye care practitioner siya nagpunta,
ang alam niya, ang thinking niya, vision lang yung i-improve. But because of this eye care practitioner, nalaman niya na may iba pa pala siyang health problem. Like for example, di ba sabi ko nga sa inyo, when you perform ophthalmoscopy na nakita mo, nagpuputo ka na yung mga ugat, may mga drusen's na, cotton wool spots, no, na hindi alam ng pasyente na siya ay may diabetes. So this is a good thing. Very, very good ka dyan talaga. And babalik sa'yo talaga yung pasyente, magsasabi, Dok, tama ka nga. Sabi mo, magpa-check up ako kasi baka ikaw ay isang diabetic patient. Tama ka, Dok, tumpak ka dyan. May diabetes ako. And this is one way of increasing the volume of your patients. Okay? Improve access to services in rural areas. Kaya nga tayo mga nag-outreach service. Sa totoo lang, ang totoong outreach activities, ang pinupuntahan natin ay yung mga lugar ng walang access to eye care services. Enhance patient outcomes due to early detection and integrated care. Paano mo ma-enhance ang patient outcome? By the use of the technology, by your early detection, and by referral. Empowered patients who actively participate in their care. So, syempre, na-educate mo si patient, na-imbibe niya na sa sarili niya, sa system niya, how to take care of his eyes, his vision. Magiging advocate mo siya di ba? Magpo-promote siya ng eye care. Even your practice is promoted. So, increase, ano yan? Two-way yan. Two-way benefits yan. Win-win situation yan. Nakatulong ka na sa kanya, siya nakatulong sa'yo kasi na-increase yung number of patients mo. Next. Okay, punta na tayo sa impact of vision loss. So, syempre, di ba, ang vision loss, ang impact niyan, depende kung anong cause. Like for example, if the vision loss is due to a congenital problem, di ba? Baby pa lang siya, konti na yung nakikita niya. Yan yung hindi na yan madedepress Kasi wala siyang point of comparison. All throughout his life, ang nakikita lang niya malabo, di ba? Compare sa isang taong seeing, sa isang taong 20/20 vision. Tapos because of trauma or negligence o hindi niya sinunod yung proper way of wearing contact lenses, sinabing wag itunulog, paggising, yung cornea white na. Yaan yung talagang impact ang kanyang vision loss. So, ano yung mga aspeto, no? Aspects of the impact, physical and functional. Loss of independence, may nakaharang dyan sa cornea mo. Paano mo naman magagawa yung daily task mo? No? Lalo na kung may sarili kang sasakyan, ikaw ang nagda-drive. Kaso ang kulit mo, natulog ka ng may contact lens, pagising mo, hindi ka talaga makakapag-drive yan. Pwede pilitin mo, pero it will lead to more accidents, no? Or sa pagluluto, hindi ka ngayon makaluto or iba pang task. Mobility challenges. Because of a vision loss, ano ang nangyayari? You are prone to accidents. Akyat ka ng hagdan, hindi mo masyado makita yung mga steps. Ano nangyayari? Nahulog ka sa hagdan, di ba? Or pwedeng sa paglalakad mo, hindi mo nakita may nakaharang, natalisod ka, nadapa ka. So, nagkakaroon ka ng mga iba't ibang types of mobility challenges. Reduce ability to read and write. Why are we giving emphasis to reading and writing? Because this is your everyday task. Sabi nga natin, whether nag-aaral ka, hindi ka nag-aaral, nagtatrabaho ka, hindi ka nagtatrabaho, sa bahay ka lang, nagbabasa ka pa rin. Nagsusulat ka pa rin. Nagbabasa ka when you are using all those digital devices. Diba? Impact on daily activities, which includes personal hygiene. Ultimo pagsisipilyo, pag may makeup, hindi mo magawa. No? Pwede mong magawa, pero lagpas-lagpas, nag-makeup ka, lagpas sa kilay, lagpas yung lipstick mo. Because of this vision loss. Next po. Psychological and emotional. Siyempre,
ano, affected diyan yung emotions ng isang tao, 'di ba? May kakulangan eh, may nawala sa kanya. Especially kung ang ganda ng mata, 'di ba? Kung ang asset niya yung kanyang tantalizing eyes, 'di ba? O chestnut shaped eyes. Tapos sa isang iglap na bulag or naging low vision. So you are experiencing depression and anxiety. No? Kasi physically, baka kitang-kita na namuti yung mata mo o ang pula ng mata mo or medyo lumuwa yung mata mo. Social isolation. Ano nangyayari? You you get away from groups. Ayaw mong lumabas ng bahay. Gusto mo nasa loob lang, nasa kwarto lang. Ayaw mong makita ng iba. Low self-esteem, wala ka ng confidence sa sarili mo. No? Para sa iyo wala kang ng kwenta kasi wala kang ambag, wala kang magawa eh. And adjustment to emotional changes after losing vision. Okay. Next po. Social and economic, no? Impact. Ito, employment and finding work. No, for example, office work employee ka, 'di ba? Na talagang ang ginagawa niyo dun sa office niyo, find details beyond 2020, 2015 pa. And nawala ako ulit. Okay. So, ano mangyayari? Dahil hindi ka na nakapag-perform well, posible talagang i-recommend sa'yo na, ay, ano, I suggest mag-early retirement ka na. At least may makukuha ka kasi talagang medyo ang kailangan natin sa work natin na ito, alam mo naman sa kumpanya nito, is a person having a 2020 vision. Okay, so naintindihan mo yon. Now, it's time for you to find another job. Kaso, you have a good qualification, skills-wise, okay ka. Yun nga lang kasi, you have a very poor vision. Hindi ka tatanggapin ng kumpanya. It's because the company is not ready to accept an employee with that kind of visual disability. Hindi prepared yung physical environment nila. Wala silang ramp for those yung mga may visual disability, kulang sila ng illumination. So, kaya hindi ka nalang tatanggapin. With that, you have a loss of productivity, di ba? Hindi ka maka-earn. Wala kang maambag sa society, di ba? Then, increase healthcare costs. Siyempre, it takes a lot of financial burden kung meron kang vision loss. Kasi siyempre, lahat kumbaga, you will take the risk of looking for an expert who can make your vision better. Lahat yan, itatry mo. And accessibility challenges in public spaces. Sige, may vision loss ka, pero hindi mo talaga mapigilan lumabas eh. Gusto mo talagang lumabas eh. So, lumabas ka nga. You take the risk. Kaso, ang magiging problema niyan, nababangga mo yung kasalubong mo, 'di ba? Kung hindi mo siya nababangga, ikaw ang babanggain niya, no? So ano mangyayari? Madadapa ka. Baka malaglag ka pa, no? Yung mga ganyan. Next po. This will ang impact ng ating vision loss in an increased caregiver burden. Siyempre, alam naman natin sa a Filipino family, di ba? Kapag ka merong may sakit sa isa sa kapamilya natin, hindi natin yan hinahayaang maging mag-isa sa bahay. So either may isa sa kapamilya mo na hindi papasok, mag-absent. Ano ba ang effect pag nag-absent? Siyempre, walang sweldo, no? Economic burden yon, no? Financial burden. Or pwedeng mag-hire ng another caregiver. No? Pag nag-hire, syempre babayaran mo rin yung caregiver. So, another financial burden to the family. No? Nagkakaroon yan talaga ng financial implications to the
the entire family, no? Dagdag gastos pa, 'di ba? And kasama rin dito yung emotional support needs. May impact 'yan. Importante ang suporta ng pamilya. Pero para maging tama ang suporta ng pamilya, the the family should be well knowledgeable about the condition of the patient. Ang pamilya ba ay accepted na yung condition ng taong ito? No, kaya nga included din dito, you as an optometrist will also serve as a counselor. You counsel the patient himself, and after the patient, you counsel the entire family, the immediate family, the family in which the patient is living with. Kasi pwedeng lalo na halimbawa, yung nagkaroon ng vision loss ay kaisa-isang anak. Mahirap para sa nanay at tatay na matanggap na gano'n na lang yung vision ng kanyang anak. So, nasa in denial yan. Sabi niya, hindi, may nakikita pa yung anak ko, kaya niya pa yan. No? Or the other way around. Meron pang remaining vision, pero itong kapamilya mo, sasabihin sa iyo na, ay nako, etong si bulag na yan. Wala na talaga makita. Wala na maiambag dito sa amin. No? Proper information tayo para merong right knowledge yung mga kapamilya. Because with that, makakapagbigay yan ng proper support, no? 100% emotional support doon sa pasyente. Next po. Okay, meron tayong stages of our emotions, di ba? In adjusting process to vision loss. And they are the following. Next po. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, actually itong mga changes ng emotion, common to dun sa acquired cause of the vision loss, no? For example, di ba, mayroon kang tahimik kang may ginagawa, it's just so happen, yung electric fan nyo, biglang may lumipad na parte ng electric fan sakto sa mata mo. Di ba? Sakto sa mata mo, ngayon, penetrating injury yan, nagdudugo yung mata mo. Siyempre, shock ka, di ba? Parang natulala ka, anong gagawin mo? Di ba? So, nasa shock and disbelief, hindi matanggap na nangyari sa kanya yun sa isang iglap. Kasi nga, ang simple-simple, nananahimik ka, it's just so happen, merong particle or a part of the electric fan, yan, tumalsik, sakto sa mata mo. Next naman, syempre, hindi naman, may certain stage, sabi nga natin stage, hindi forever na nasa shock state ka. After the shock, will be the anger state. No, magagalit ka na, maghahanap ka ng pagagalitan na tao. Andyan yung iba yung sisisihin mo, 'di ba? Andyan yung sa anger na 'yan, sabihin mo, kasi naman nag-electric fan pa kami. Sinabi ko na kay mami, aircon na lang dapat eh. Ayan, nabulag tuloy ako. Ayan, nasira tuloy yung mata. Oh. So nasa anger stage ka, 'di ba? Next is, or even sabihin, kasi naman inon pa yung electric fan may aircon naman. Di ko alam bakit kailangan may electric, naka-on pa yung electric fan. Anger stage. So, after the anger stage, ayan na yung denial stage. No? Na kahit na very minimal na lang yung vision, sabi niya, hindi despite na nangyari sa akin yan, able pa naman ako, kita ko pa nga lahat Kaya ko yan basahin kung ano man yan. Then when you present the eye chart, even the biggest letter, hindi kayang makita. So, wala pa siya sa real world niya. Nandun pa siya sa hallucinations niya, imaginations niya na nandun pa siya nagstay. Nasa denial stage pa siya. Then after the denial stage, we have the depression stage. Ayan na, sa pagmumuni-muni niya sa sarili niya, nagkaroon na siya ng self-pity. Naawa na siya sa sarili niya. Yun nga lang, hindi ba? Hindi ka naman pwedeng forever magmuni-muni or nasa loob lang ng kwarto. You have to face reality. So, nasa realization stage ka na bilang pasyente. Okay? Alam mo na kahit anong gawin mo, kahit forever kang magmukmok, hindi mababago ang sitwasyon. So, bakit ka pa magmumukmok, di ba? Dapat, yun na lang yung titignan mo. And then, the final stage is the acceptance.
alam na nung pasyente na ito lang yung remaining vision niya. At dapat, before conducting the assessment and management and rehabilitation to our patient, make sure na nasa acceptance stage na siya. Again, recall ko lang, dati sinabi ko sa inyo, di ba, na dapat sa case history taking, we are asking our patient, ano ba yung aim mo? Ano ba yung visual need mo? Kapag nasa acceptance stage siya, alam niya, minimal ang vision niya, ang mga pangarap na lang niya or mga kailangan niya ay at least ma-identify ko yung mukha ng kausap ko. At least makita ko yung signage ng McDonald's at Jollibee para alam ko kung tama ba yung papasukan ko na food chain. Ito, dito ba ako kakain? Kasi, sabi ko nga sa inyo, kung wala siya sa acceptance stage, tinanong mo yun, ang sagot niya sa'yo, ay Doc, gusto ko pong makakita yung pinakamaliit na nakasulat sa chart na ipapakita mo sa akin. No? Improve lang ang kaya mo dyan. No? Even the use of magnifier and telescope will not bring your patient to a 20/20 vision. The best possible is 20/70 or just an improve from his present state. Okay? Next po. Question so far? Question tayo? Okay, next tayo. Vision loss, kanina pa natin pinag-usapan. Sabi natin, we have several types of vision loss. So, ginawa natin sa laboratory, the very first one is a central vision loss wherein your simulator has an opaque white at the center and you perform reading. In order for you to execute reading, ang ginawa nyo, nag-eccentric viewing kayo. So, if a patient is suffering from a central vision loss, the area affected in the retina, kaya nga siya tinawag na central vision loss, is the central retina. Diba? Remember, our retina is divided into a central portion and a peripheral portion. Kaya nga sabi natin, sa pag-aaral natin, tumataas na yung level nyo, no? Grade level nyo. Nasa 4th year na kayo. Huwag natin kakalimutan yung previous subjects kasi kailangan natin yan. No? The ocular anatomy, the ocular diseases, physiological optics, and other previous subjects. Kailangan i-correlate nyo yan eh. Correlation is very important in your assessment and management of your patient sa inyong future clinic. Being a clinician. Ngayong 4th year, ma-exercise nyo yan kasi lahat ng laboratory subjects nyo magpapa-require sa inyo ng pasyente. So, dapat inaaral natin yan, nire-recall. Okay? Alam natin na sa central retina, so we are pertaining to the macula, and our macula, because of the presence of what photoreceptor cells? Ang nasa macula mismo, nasa center. Cones, di ba? And cones are the one responsible for fine details. Kaya nga, kapag ka nagbe-visual acuity ka, nakita mo lahat, ibig sabihin, you have a very perfect cone. Kasabay ng for you able to see and find details of the target, you have a very good color vision also. Remember, the cones are the ones responsible for color. Kaya nga kung poor ang iyong visual acuity, pinapa-perform natin ang different functional test, baka kasi sa color vision testing, ikaw ay nagkaroon na ng deficiency. Okay? So, when it comes to the diseases, recall naman to ng ocular diseases. Ano-ano ba yung mga diseases na talaga naman yung among the 4 landmarks of the fundus? Macula yung severely affected, no? May something sa macula. So, ito yung mga macular degeneration. Very common is the age-related macular degeneration, the Stargardt's disease, the Best vitelliform disease, the presence of the macular edema in the central serous retinopathy, optic atrophy. Lahat yan, recall nyo yung tinuro ni Doc Sherwin sa inyo regarding macular diseases. So all of those macular diseases
will lead to central vision loss. So ano naman yung mga functional effects? So yung mga activities ng daily living natin, the reading, the writing, you cannot recognize the face, you have trouble doing fine details. For example, mahilig ka sa beadwork, no? Hobby mo yon. Kaso nagkaroon ka ng vision loss, paano ka na makakagawa ng bracelet, necklace, o kaya naman hikaw? Diba? Mahilig kang manahe. Paano mo masusuot yung sinulit sa karayom? Meron ka ng central vision loss. Diba? So dito, para maka-cope up ka, para makakita ka, you do eccentric viewing. Tapos, by the help of low vision aids. Etong mga low vision aids na to, naka-enumerate lang dyan. We will discuss in detail this one sa ating final grading period. That is included under the low vision management. Introduction with the different devices. Kasi ang ating midterm at saka itong bago matapos ang prelim, we will be starting with the assessment of our patient. So meaning, mga clinical eye examination for our patients. Okay? Next. Next po. Peripheral vision loss. So the other way around, ang area affected is the peripheral retina, no? And our peripheral retina, the one responsible for this are our rods. That is the one responsible for spatial awareness and navigation. Mobility mo, no? So, ang mga ocular diseases, we have the glaucoma, the retinitis pigmentosa sa mga stroke patients, no? Sa glaucoma kasi, retinitis pigmentosa, baka sasabihin nyo, hindi yung iba talagang parang nearly blind. Oo naman. But in the early stages of the following diseases, ang affected lang periphery. Periphery muna hanggang sa lumiit, no? Hanggang tunnel vision siya. Hanggang sa wala na talaga. Okay? So, dahil tunnel vision ka lang sa paglalakad mo, nagiging clumsy ka. No? Akala ng tao, actually, hindi ka clumsy. Akala ng tao, clumsy ka. But the reality is, hindi mo siya nakikita. So, you are bumping into objects, paglakad mo lang. Minsan nga, sasabihan ka na, eto talagang pag dumaan, bagyo. Bagyo kasi lahat ng daanan, nababangga. No? Kung ang lakas ng loob mag-drive, nababangga. Ang daming binangga. Nagkaroon ng pasyente kaming ganyan ito lang, recent lang. No? Pedicab driver siya. Pero alam nyo, kasi naman, ang problem niya is more on a central vision loss eh. Ang kanyang best corrected visual acuity is 2,800. 2,800 times 4 ng 2,200 biggest letter. Pero nako, walang ginagamit na eyeglasses and everything, pero pedicab driver. Sabi ko, hindi ka pa ba na-aksidente? Hindi ka ba nabangga niyan? Alam mo, ang sabi niya sa akin, Doc, familiarity po with the environment. Malaking tulong po sa akin yung liwanag. Kaya sa umaga lang po ako kumukuha ng pasahero pag tirik ang araw. So, that means na talaga na a patient with a vision loss, liwanag lang, malaking bagay sa kanila. Pero after giving all the devices, prescription glasses, low vision devices, sinabihan talaga namin, please lang, sa pagpapedicab mo, no, sa pagiging driver mo, gamitin mo tong prescription glasses na mo. Kasi ayaw nating maka-aksidente ka pa. Okay? So dito sa low vision aids, included dito yung mga training. Yung mga training na yan, orientation and mobility training, gagawin natin yan sa vision rehabilitation. Dito, bibigyan lang natin kayo ng introduction. Pero yung kayo mismo yung makaka-experience, ito yung napapanood nyo sa higher year na umakyat, bumababa ng hagdan, nasa North Quadrangle, umakyat ng stage, naglalakad sa quadrangle na may cane o kaya naka-low vision simulator. Kaya nga sabi ko sa inyo, 1 semester gagamitin yan low vision simulator, wag sisirain.
Next po. So the generalized vision loss is also known as the overall blur. Sabi nga natin, ito yung may portion na sa periphery na may loss, meron ng portion sa center na loss. Okay? So ito yung lahat ng may opacity. Corneal opacity, lens opacity, problem sa aqueous humor, sa vitreous humor, na talaga namang very significant, affecting the two parts of the retina, no? Lahat ng media opacity, and also mga circulatory retinal diseases. Pagka sinabi nating circulatory retinal diseases, so 4 landmarks of the fundus, recall lang tayo ha, ano ang 4 landmarks ng fundus? Ano-ano? Sagot tayo. Ano-ano ang inoobserbahan nyo sa fundus? Nag-ophthalmoscopy na kayo di ba? Ano yung tinitingnan nyo doon? Okay, ano po, Paul Santiago? Thank you. Yung macula po, optic disc, fovea, tsaka yung blood vessels. Okay, tinitingnan natin ang macula. Sa macula, nandun na yung fovea centralis, di ba? Tinitingnan natin yung blood vessels natin, optic disc, kasama na yung optic cup, at yung pang-apat, fundus background, di ba? Tinitingnan kasi natin kung baka napakaraming hemorrhages dyan, o kaya naman cotton wool spots, the hard exudates, the soft exudates, at kung ano-ano pa, di ba? O kaya naman may mga pigmentations. Pagka sinabi natin circulatory retinal diseases, ito yung mga pasyente na ang greatly affected sa fundus is the blood vessels. So, nandiyan may neovascularization, may mga bursting ng mga blood vessels. So, ang example nito, yung diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy, yung mga occlusion, the central retinal vein occlusion, di ba? The central retinal artery occlusion. So, function effect, sabi dyan, global blurriness, meaning blurriness in all areas. So, nagkakaroon siya ng problems not only with fine details as well as their mobility. Kaya nga, kailangan yan i-increase mo. You will be using low vision devices such as contrast enhancement devices para kumbaga lumutang yung target against its background, no? Kumbaga 100% contrast ang ginagamit mo, and also improve lighting. Kulang ang room illumination, kailangan mo ay additional illumination sa ating pasyente. Lahat ng ito aaralin natin sa final grading period. Okay? Next po. Okay, the sectoral vision loss, ito naman kasi, kung mayroon tayong, the patient has hemianopia, quadrantanopsia, di ba? Na related sa, associated with neurological problems, nagkaroon ng stroke, may mga tumor na inipit ang mga nerves supporting or supplying the different ocular structures, di ba? Yung kapag ka may pituitary gland tumor ka, no? Ang nandiyan yung ating optic chiasm Lumaki yung tumor, iipitin niya yung optic chiasm. So, magkakaroon ng mga hemianopsia. So, ang nangyayari, dun sa daily activities mo, laging may portion na wala. Tumingin sa TV, may hemianopsia, left side lang ang meron, right side wala. No? Tumingin sa mukha ng tao, isang tenga lang ang present. Yung right ear, yung left ear, wala. So, affected, di ba? So, ang ginagawa dito, the patient is recommend to do trainings, no? At saka the use of devices na ma-enhance yung awareness niya sa seeing area. Next po. So ayan, inuulit lang natin for the central vision loss. We have the following diseases. Any diseases affecting the macular region. Sige po, next.
The peripheral vision loss, so we have glaucoma, retinitis pigmentosa, retinal detachment, some types of stroke. Okay, next po. Then we have the generalized vision loss, lahat ng klase ng media opacity, optic neuropathy, diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy. Etong binibigay ko, samples lang yan ha. We all know that there are lots of ocular diseases. For you to categorize na nga lang, ano ba tong ocular disease na ito? Ano ba ang apektado? Central retina or peripheral retina? Okay, next. Meron pa bang next? Yan, o sige. So kung may central vision loss ka, affected ang following activities: reading, facial recognition, detailed tasks. Peripheral naman for navigation, mobility, everything. On the periphery, ang task natin dito sa laboratory, di ba? I ask you to search for objects, and it takes some times for you to find all those objects. And the generalized vision loss impacts overall vision clarity and sharpness. Ginawa naman natin yon. I ask you to search for the seat with the Lego doll, di ba? Next po. Okay, thank you. Also, Chloe, pasend na lang yan sa... Meron ba kayo isang GC ng buong batch? O kaya, Chloe, pasend na lang po sa mga president or anyone from A and B. Kasi kayo na yan C and D. Pa-send na lang, pa-share na lang po yung presentation. Again, on Thursday, we will also be online discussing on another topic. Next week, doon natin ilalagay ang ating mga quizzes for the laboratory, pa-bring po ng occluder. So with that, thank you and happy lunch. Salamat Thank you, po. Doc. Yes po. Doc, yung sa section po namin, sa B po, parang wala po yata yung group Wait lang. 5. Sandali may dumaang maingay. Hindi ko naririnig. Sabi mo? Yung ano po, Doc, sa schedule po ng lab natin po tomorrow, kulang po ng isang